Sobrang laki ng pasasalamat ni Talia sa may kapal nang bigyan nga siya nang lumikha ng taxi sa labas ng building. May inihatid itong pasahero sa building. Doon na siya lumulan at nagpahatid sa kanyang sariling unit na may katagalan na niyang hindi binibisita. Malinis naman yon dahil alaga din nila sa linis gaya ng apartment ni Eleanor. Doon siya nakatira noong dalaga pa siya. May unit din doon ng kanyang mga kapatid na halos hindi yata natitirhan dahil pinili nilang mamalagi sa villa nila kung saan kasamang kanilang mga magulang. Nais niya sanang sa villa nila diretsong pumunta ngunit wala pa rin naman doon ang kanyang mga magulang na bukas pa ng umaga ang balik. Isa pa baka magpanik ang mga dadat na niya doon lalo na't kung anong oras na yun. Magbibigay pa siya ng trauma sa kanila, baka magsumbong pa ang iba sa magulang niya. Kinabukasan na lang siya pupunta sa kanila upang magsumbong sa mga magulang. Pagdating ng kanyang unit ay ilang beses niyang tinignan ang cellphone na nakapatay. Natetempt siyang buksan yon at magsumbong kay Limbert, ngunit ayaw naman niyang mag-alala ang asawa at baka mapahamak pa ito sa ibang bansa. Dagdag pang alalahanin siya nito kung sakaling bigla-bigla na lang siyang magsusumbong. Pinigilan niyang sarili dito. Bukas na lang siguro. Bukas na lang. Masahin niya sa kanyang mga daliri na nangangatal na bungal ng mga iniisip niya. Hindi magawang makatulog ni Talia ng gabing yon, lalo pat alam niyang mag-isa lang siya. Hindi siya mapakali at nababalisa. Kung kaya naman bago sumikat ang araw, ay pinili niyang umalis ng unit niya at pumunta na sa kanilang villa. Talia? Hindi makapaniwalang tanong ni Moira na dati niyang yaya na sa mga sandaling yun ay may edad na. Ito ang kanyang yaya mula pagkabata na piniling sa kanila na lang tumira. Kahit na noong lumaki na sila ng mga kapatid ay binigyan na sila ng kalayaan na umalis. Sa kanilang mga yaya, si Moira na naging yaya lang ni Talia ang nagstay. Ang yaya ni Uno at Dos ay piniling mag-retire sa probinsya, kung saan inaroon ang kanilang mga kapamilya. Humikbi na kaagad si Talia nang makita niya ito. Malalaki ang mga hakbang na sinalubong siya ni Moira na alam na agad na may mali sa itsura ng dating alaga. Yumakap na siya dito ng mahigpit bago pumulahaw ng iyak na parang batang paslit. Humagod naman ang kamay dito sa kanyang likod na gaya na palaging itong ginagawa noon kada mag-iinarte siya. Anong nangyari sa'yo? Puno naman na pag-aalala na tanong ni Moira. Inuna ni Talia na yumakap pa dito at mahigpit at habang bumubuhos ang luha ay nagawa niyang sabihin ang nangyari. Gustuhin man ni yaya niya na magdiwang sa pagbubuntis niya, hindi nito magawa ng dahil sa kanyang pag-aalala sa naging banta sa buhay ng kanyang dating alaga. Tanda niya rin ang kidnapping na nangyari dati sa triplets. Ano? Bulantang na tanong nito sa kanya na iginiya na siya papasok ng villa at agad na binigyan ng tubig na maiinom. Papauwi pa lang noon ang kanyang mga magulang. Hindi siya iniwan ni Moira na natapos na maigiya patungong silid niya. Sinasabi na nga ba ni Madam Althea kailanman hindi gumagaling ang isang baliw. Humanda siya. Tsaka kung hindi palalampasin ng parents mo ang ginawa niya sa'yo. Siraulo talagang babaeng yun. Mabuti na lang at nakaalis ka. Mabuti na lang talaga, Yaya Moira. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin kung hindi pa ako nakaalis sa kondo eh. Nasaan bang asawa mo? Bakit missing in action siya? Nasa business trip. Tiwala naman ako dahil kita nyo naman na halos taon nang bilangin ang kasama namin siya. Naku, Adi, hindi porket mabait na sa'yo'y bumait na talaga. Siya ang patunay na mahirap magbagong evil spirit. Sa kabilang banda ng sumikat ng araw ay may ngisi sa labing tumayo na si Eleanor sa kanyang kinauupuan. Nag-inat siya ngunit agad na nangunot ang kanyang noo nang makitang wala ang cellphone ng manugang sa kanyang pinaglalagyan. Nilingon niya kaagad si Janice na andap-andap ang mga mata nang dahil sa labis nitong pagpupuyat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eleanor na hindi makita ang cellphone ng manugang niyang inilagay doon. Janice, nasaan ang cellphone ni Talia? Napalingon na sa kanyang caregiver na nalimpungatan ng mga mata sa lakas ng sigaw niya. Cellphone? Napaahon na si Janice sa kanyang kinatatayuan. Ano po ba ang ibig niyong sabihin, madam? Estupida! Bingi ka ba? Cellphone ni Talia. Nilagay ko lang yun dito. Bakit nawawala? Panik na ginang sa pag-alalang nakuha yun ng manugang at nagsumbong na sa kanyang anak na si Limbert. Malilintikan siya dito for sure. Pinagtulungan nilang halughugin ang buong sofa. Sinuyod nilang bawat sulok ngunit walang cellphone na nakita.
Malalaki ang hakbang na tinungon ni Eleanor ang silid ng manugang. Walang paalam na binuksan niya ang pintuan nito. Talia, kinuha mo ba ang cellphone mo? Nasaan? Akin na! Ibigay mo sa akin! Walang naging galaw ang nasa kama na parang walang narinig. Walang choice si Eleanor kung hindi ang hablutin ang gamit nitong kumot upang malaman lang na pinagdugtong na unan yun. Wala ang manugang niya sa kanyang silid. Malakas na sumigaw si Eleanor na alam na kaagad na natakasan siya ng kanyang manugang nang hindi niya nalalaman. Janice! Palahaw nito na mabilis namang ikinapasok nito sa loob ng silid. Nasaan si Talia? Pinatakas mo siya? Po, ano pong pinatakas, madam? Buong gabi mo po akong kasama. Mabilis na lumabas si Eleanor ng silid na parang nag-alborotong tigre ang mukha. Saktong papalabas na rin ang mga maid na nagulat sa malakas na ginawang pagsigaw ni Eleanor. Pupungas-pungas na lang hinarap ang galaiting ginang. Sino ang nagpatakas sa inyo kay Talia? Magsalita na kayo. Magsabi na, dahil oras na malaman ko, lagot ka sa akin. Madam, paano po namin patatakasin si Mrs. Mondragon? Tulog na po kami at binabantayan niya siya. Oo nga po, madam. Hindi po namin magagawa yun sa inyo. So, paano siya nawala sa silid niya? Nag-magic? Huwag niyo nga akong gawing tanga. Itinikom ng mga maid ang kanilang bibig at hindi na nangatwiran pa sa ginang na nabaliw na naman sa kakasigaw at may mga salitang lumalabas sa kanyang bibig na hindi na nila lubusang maunawaan. Tinignan ni Eleanor ang kanyang cellphone. Kung sakaling nagsumbong na ito kay Limbert, malamang nagwawala na rin sa galit ang kanyang anak noon. Ngunit wala. Ni isang text ay wala si Limbert kahit na missed call man lang. Sinubukan ni Eleanor na tawagan ang number ni Talia, ngunit out of reach pa rin yun. Malamang hindi nito binubuhay ang kanyang cellphone o hindi niya dala ang cellphone nang makaalis siya. Imposible rin na hindi pa nito kontakin ang kanyang asawa at magsumbong dito. Imposible. Imposible talaga. Hindi yun makakaalis kung walang tumulong sa kanya. Nagpupuyos sa galit na paulit-ulit na sigaw ni Eleanor habang paruot parito na ang mga hakbang niya sa sala ng condo unit. Magaling ang naging akto ng maid na tumulong kay Talia upang makaalis ng kondo kung kaya naman hindi siya nagawang paghinalaan doon ni Eleanor na may kinalaman siya nangyaring pagtakas ng manugang nito. Makahulugan pang nakatinginan ng mga maid na tila ba nagtatanong kung may alam sila sa mga kaganapan. Ilang sandali pa'y umiling sila na pilit iginigiit na wala silang alam sa naganap. Pinanindigan na wala silang malay sa anumang binibintang. Wala po talaga kaming alam sa sinasabi niyo, madam. Natulog po kami magdamag at gaya ng nais niyo, hindi kami lumabas ng quarters hanggang hindi sumapit ang umaga. Wala po kaming alam sa pagtakas na nangyari kagabi. Hutas ang pasensyang napaupo na lang sa Eleanor sa sofa. Sapo ang kanyang noo. Problemadong muling pinasadahan niya ng tingin ang mga maid upang pigain kung meron man silang nalalaman. Ngunit wala talaga siyang nakuha at napala. Paano na lang ang kanyang plano? Hindi pwedeng malaman ng kanyang anak na buntis ang asawang si Talia. Oras na malaman niya ni Limbert, tsak na tapos na ang pangarap ng atensyon ng anak sa kanya. Mababaling na yon sa mag-ina. Mapupuntang karamihan sa bata, hindi na niya na magagawa ng paraan pa yon, lalo na kapag nagsumbong si Talia sa mga ginawa nito tungkol sa pagpapainom niya ng mapait na halamang gamot upang hindi sila makabuo. Kailangan niya makaisip ng paraan. Sinubukan niyang kontakin ng phone number ng manugang, ngunit naka-off naman yon. Bukang hindi nito binuksan o kung hindi naman, hindi nito dala kung saang lupalop man ito naroroon. Malamang din ay wala ito sa kanila at hindi pa alam ng mga magulang niya. Kilala niyang balaing si Althea. Oras na nalaman nitong inapi niya ang anak, segundo lang ang bibilangin niya at susugurin siya nito. Marahil ay hindi nga talaga umuwi ang manugang din sa kanila. Ang tonta ko. Sana ginapos ko siya para alam kong mahirapan siyang makatakas. Masyado ako nagtiwala sa kanya. Madam, kuha ng atensyon ni Janice na siyang nagbabahal at hindi na mapakali sa ginagawa ng kanyang amo. Bakit? Ipinakita niyang tawag ni Limbert sa kanyang cellphone. Wala siyang planong sagutin. Tsak na hanapin nito si Talia. Sagutin mo. Sabihin mo tulog pa ako. Tayo ni Eleanor na tumakbo na patungo ng kanyang silid at nahiga. Naintindihan naman ni Janice ang assignment. Hello, Sir Limbert. Hi, Janice. Si Mommy gising na? Tulog pa po. Iniharap niya ang camera noon sa ina upang maging patunay. Ang asawa ko, gising na ba? Titingnan ko po. Yes, please.
Pumunta si Johnny sa silid ni Talia, ngunit bago niya mabuksan ang pintuan ay sinadya niyang patayin ang tawag. Nag-send siya ng message sa amo na tulog pang asawa at masama pa rin ang pakiramdam. Hindi yun binili ni Limbert. Muli siyang tumawag, ngunit hindi na yung sinagot ni Janice. Sa utos na rin ni Eleanor. Nangulit pa si Limbert na naisip na parang merong mali. Bakit parang tinatago ng ina sa kanyang asawa? Wala naman silang problema nito. Tatawag na lang ako mamaya. Sabit ni Limbert na kinalami ang sarili niya at pinakalma. Iniisip na okay ang lahat. Sa kabilang banda ay nakatulog ng maayos si Talia matapos niyang kumain ng agahan at uminom ng gatas. Naging panatag ang kalooban niya sa loob ng kanilang villa kung kaya nagawa niya makatulog. Hindi lang yon, nangako si Moira na dati niyang yaya na babantayan siya habang natutulog kung kaya naman panatag ang puso niya. Dala ng labis na pagod ay kaagad siyang iginupo ng antok. Tumawag ang mga magulang ni Talia na kasagot ay si Moira. Sasabihin na sana niya sa mga itong nandoon si Talia at ang problema. Ngunit nagdadalawang isip siya nang malamang dadaan sila sa mansyon ng mga Barrowell para sa dinner ng araw na yon. Minabuti na lang niya na manahimik. Hahayaan niya si Talia na lang ang magsabi noon sa kanyang mga magulang, oras na makaharap na niya. Umuwi naman si Fifth at Fourth, ngunit hindi nila namalayan nandun ang kapatid nilang babae sa villa. Nagulat na lang sila nang lumabas ito na silid at humihikab na pumasok ng kusina habang kumakain sila ng tahimik ng kanilang dinner. Napakura pa sila doon. Ate Talia, narito ka pala. Si Fifth na napatayo na nang makita siya upang yumakap na naging ugali nito sa kapatid. Oo nga, kailan ka pa dumating? Si Fourth nagulantang na rin na ginayang kanyang kakambal na yakapin si Talia. Hindi muna sumagot si Talia na hinanap kaagad ang mga magulang sa hapag, ngunit wala pa sila doon. Hindi na siya nagtanong at baka masabi niya pa sa mga kapatid ang tunay na nangyari kung bakit naroon. Pinili niya ang manahimik. Bawal na ba akong pumunta dito? Hindi ko ba pwedeng mamiss ang villa natin? Ganting tanong niya sa mga kapatid na nakaburo pa rin ang mga mata sa kanyang mukha na may manapansin. Susumbong ko kayong dalawa kay mommy at daddy. Hindi pinansin niyo ng twins na may iba nang nasisense sa kanya kung bakit naroon siya. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Did you cry? Bakit mamagang mga mata mo ha? Sunod-sunod na tanong ni Fort na tumigil sa pagkain upang hintayin lang ang sagot ng kanyang kapatid na wala namang planong umamin pa rin dito. Limbert is on business trip. Pagtatama na Talia na naupo na upang kumain na rin at sabayan silang dalawa sa hapag. So, inaway ka ng biyanan mo? Hula pa ni Fifth na natatawa at halatang hindi naniniwala kapag sinabi niyang wala. Mind your own business. Mga lalaki kayo pero gusto niyo sumagap lagi ng chismis. Sabihin mo na sa amin, anong ginawa sa'yo ng baliw mong biyanan? Si Fort na bakas ng pagkaseryosa ng boses. Manahimik na nga kayong dalawa at kumain. Wala nga akong problema. Namiss ko lang ang villa kaya nandito ako. Singhal niya na may kasama pa yung pag-irap upang ipakitang ayos na ayos lang talaga siya sa mga sandaling yon. Ang kulit niyo ha? Gusto niyo bang pakialaman ko rin ang buhay niyong dalawa ha? Simulan ko sa iyo, Fort. Gusto niyo ba ng ganon? Manahimik na lang kayo at kumain. Pinilig ng kambal ang kanilang ulo at pinagtawanan lang si Talia. At itinuloy ng kanilang pagkain habang naiiling. Kilala nila si Talia na makikialam nga sa kanilang buhay oras na hindi nila tinantanan ang buhay nito. Sa totoo lang noon ay gusto na ni Talia na sabihin ang tungkol sa tunay na nangyari. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa mami niya lang yon sasabihin, kaya pa naman niya na maghintay ng ilang araw bago sila dumating kung hindi pa man sila uuwi. Hindi nabanggit ni Moira na nakadaong ng kanilang yate. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakarating na rin kay Renz at Althea ang balitang naroon siya sa villa. Iba na kaagad ang naging kutob ni Althea. Nang malaman yun, hindi uuwi doon ang anak lalo na't alam niyang okay naman ang kalagayan nito sa kondo ng kanyang asawa. Pihadang may mali kung kaya naman ang plano nilang mag-dinner ng kapatid at hipag hindi na nila itinuloy para makauwi kaagad ng villa. Sa susunod na lang ha, Britney, Kenji. Walang problema, Olivia. Ganyan talaga, isa pa masyado na rin namang gabi at pagod pa tayo sa laot. Nag-enjoy din naman tayong apat doon, kaya okay na yon. Si Kenji yun na nahulaan na kaagad ang stress sa mukha ng kapatid niya. Mag-iingat kayo. Pahabol ni Britney sa kanila na tinanaw na ang pag-alis ng sasakyan nila. Kenji, sa tingin mo may problema si Talia? Harap na niya sa asawa na nakasunod pa rin sa kanya upang magtungo ng kusina. Marahil, hindi aakto ng ganyan si Olivia kung wala. Paniguradong nararamdaman niya yun bilang ina.
Parang ikaw, kada may problemang mga anak natin, hindi ba? Dama mo. Ganon din sigurong kapatid ko. Litanya paroon ni Kenji. Saktong paakyat na ng hagdan upang bumalik na sa kanilang sili si Talia. Nang pumasok sa pintuan ng kanyang mga magulang, puno na kaagad ng pag-aalala ang kanilang mga mata nang makita siya. Nauna nang umalis ng hapag ang kanyang mga kapatid na pag-alaman niya na lumabas ng villa upang gumimik. Wala naman siyang reklamo doon dahil prime ng kabataan pa nila ng mga sandaling yon. Panahon ng kapusukan at paghahanap ng partner at pagtuklas na rin sa buhay. Talia, bakit hindi mo kami kaagad tinawagan upang sabihin na nandito ka? Malalaki ang mga hakbang, nalapit ni Althea sa anak na parang nabaon ng mga paa. Saka natatayuan ng marinig ang boses ng ina na kakampi niya halos sa lahat. Niyakap na siya kaagad ng ina. Ang buong akala ni Talia ay okay na siya at ubos ng kanyang mga luha. Ngunit nang maramdaman ng mainit na yakap ni Althea, ay bumuhos na ulit ang luha niya. Hindi naman nakaligtas yun sa paningin ni Renz na hindi magawang makalapit sa mag-ina niya dahil sa bigat ng patak ng mga luha ng anak niya na nakikita niya. What's wrong? Anong ginawa sa'yo ng babaeng yun? Hagod na ni Althea sa likod ng anak. Alam niya, nararamdaman niya may ginawa ito upang lumayas ang kanyang anak. Sabihin mo sa akin, anak. Sabihin mo sa aming dalawa ng daddy. Huwag kang matakot. Kumbinsi pa nito't lalong nagpabaha ng mga luha ni Talia sa sandaling yun. Sa pagitan ng malakas na buhos ng mga luha ay nagawa niyang sabihin sa mga magulang ang mga nangyari. Wala siyang itinira. Kahit ang malit na detalye ay sinabi niya sa ina upang maibsan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nanatiling walang imik pa doon si Renz. Sinasabi ko na nga ba napaka-imposible na biglang magbagong baliw mong biyanan. Walang ganoon. Pamewang na ni Althea na hindi na mapalagay sa kanyang mga nalaman. Kalokohan na bigla siyang magiging mabait. Ang asawa mo, anong sabi ni Limbert? Wala po siya, mommy, may business trip. Renz, narinig mo? Paano pa kung nalasan ang pinainom ng babaeng yun sa anak natin? Aba, baka bababa tayo ng yate na malalaman na lang natin na paglalamayan nitong anak natin. Althea, ang puso mo. Nabubwisit na naman ako sa babaeng yan. Humanda siya. Pupuntahan ko siya doon at siyang papakalaklaking ko ng anumang sangkap ng halamang gamot na pinapainom niya. Agad na pinigilan ni Renz ang asawa ng tangkain nitong lumabas ng villa. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Ang mabuti pa, tawagan mong asawa mo at sabihin sa kanyang ginawa ng mommy niya. Matatanda na tayo. Daan na lang natin sa maayos na usapan. Isa pa, kilala natin si Limbert, Althea. Tsak na kapag nalaman nun ang ginawa ng ina niya, siya na mismo magdadala sa kanya pabalik na facility. Kumalma ka. Anong kalma? Bitawan mo ko. Habang buhay na ako napakakalmahin ng babaeng yun sa ilalim ng lupa nang wala na maging problema pa. Ang kapal na mukha niya. Matapos siyang patawarin ng anak natin, ganun pong magiging sukli niya. Anong kabaliwan niya yun? Nanatiling tikom ang bibig ni Talia habang pinapanood ang kanyang mga magulang. Talia, oras na kampihan ni Limbert ang mami niya. Alam mo nang gagawin mo. Baling nito sa kanyang anak. Makipag-divorce ka sa kanya. Ano naman kung walang kikilalaning ama ang anak mo? Narito kami para punan ang mga puwang na yon. Bubusugin namin siya ng pagmamahal. Huwag kang matakot na maging single mother. Narinig mo? Gabing-gabi na namang pa siyang matulog sila. Paano panay ang dada ni Althea na piniling matulog sa tabi ng kanyang anak na si Talia. Marami silang napag-usapang mag-ina. Sinusubukan ni Talia na tawagan si Limbert, ngunit hindi niya naman ito makontak. Sumama pa ang loob niya nang nauwi na sa pag-iyak na hindi nakaligtas sa tenga ni Althea. Baka inunahan na ako ng mommy niya na magsumbong sa kanya, Mom. Hindi ko makontak. Sumbong ni Talia na nakatunugan ng pag-iyak habang yakap ng kanyang ina. Lingid sa kanyang kaalaman na sa biyahe na noon si Limbert pabalik ng bansa dahil hindi na nito matiis ang kakaiba niyang pakiramdam. Hindi niya makausap ang asawa na hindi naman nangyayari pa. May sakit pa ito noong huling usap nila. Nang tawagan naman niyang ina bandang gabi napansin niya na parang ang off ng mga dahilan nito na parang hindi na makatotohanan ng iba. Imposible rin na tiksin siya ng kanyang asawa dahil lang sa nagtatampo sa kanya. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Talia. May mali at kailangan niyang malaman ang bagay na yon. Huwag ka na ngang makulit, Limbert. Ayaw ko nga kausapin ng asawa mo. Bakit ka ba nagpipilit, ha? Pabayaan mo siyang magpahinga. Napakakulit mo naman. Ayaw kanyang kausap. Bulyaw na ni Eleanor sa anak. Inis na inis na. Bakit, mommy? May nagawa ba akong kasalanan sa kanya? Wala akong matandaan.
Ang huling usap namin, pupunta siya ng check-up. Ano ba talaga nangyayari dyan, Mommy? May pagmamakaawa na sa tono ng kanyang boses. Sa halip na sagutin siya ng inay, pinatayan lang siya nito ng tawag. At ang sunod ay hindi niya na ulit makontak ang phone number ng ina. Napaniguradong in-off ang cellphone. Walang inaksayang panahon si Limbert na kahit na may importante pa sa meeting, ginawa niya na yun ng paraan. Bumabalik sa kanyang isipan na baka mamaya nagtalong inat si Talia. Tapos may masamang nangyari sa asawa niya kung kaya naman hindi niya makontak. Ang isipin pa lang yun ay halos maiyak na si Limbert ng ilang oras pa ang magiging biyahe bago makarating ng bansa at malaman ng tunay na nangyari sa kanyang asawa.